pagtira ni Camille sa amin. Sa loob ng mga taong yun, ay nabuntis ko po ulit si Camille Papadudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nang mabuntis sa ikalawang pagkakataon si Camille ay muli siyang bumalik sa kanyang mga magulang. Kinumbinsi rin niya akong sumama sa kanya, Papa Dudut. At sa pagkakataong yun ay pumayag naman ako. Nagulat nga ako dahil noong bumalik ako sa poder ng mga biyenan ko ay naging mabait sila sa akin, Papa Dudut. Parang himala na umayos ang turing nila sa akin at bukas palad nila akong tinanggap muli sa kanilang pamamahay. Para hindi maging mabigat ay naghanap ako ng trabaho at nakapasok naman ako sa isang bar. Nagsimula po ako mag-ipon para sa panganganak ni Camille. Ayoko rin naman na may masabi ulit ang mga biyenan ko, kaya naman pinatunayan ko sa kanilang deserving akong maging asawa at anak sa mag-iina ko. Ilang buwan din na naging maganda ang pakikitungo sa akin ng pamilya ni Camille. Ang akala ko noon ay maayos na ang lahat, pero akala ko lang pala ang lahat ng yon, Papa Dudut. Matapos kasing ipanganak ng asawa ko ang ikalawa naming baby ay bigla na lamang bumalik sa dating ugali nila ang mga magulang ni Camille. Katulad ng nangyari sa nauna ay parang umiepal na naman sila sa pag-aalaga sa anak ko. Gusto nila na sila na ang umangkin sa bata. Sa pagkakataong yun ay hindi na ako pumayag at agad kong kinausap si Camille tungkol doon, Papa Dudut. Camille, nasaan yung mga bata? Baka silang lumabas, pinasyal sila ni na mama at papa. Ganun ba? Oo, bakit? Dadalhin ko sana sila sa bahay. Gusto na raw ulit silang makita nila nanay at tatay. Sabihin mo sa susunod na lang. Nag-promise kasi ako sa mga bata na ipapasyal ko sila ngayong araw. Dadalhin ko sana sila sa lolo at lola nila eh. Eh, nakaalis na nga sila, di ba? Wala na tayong magagawa. Alam naman nila na dadalhin ko yung mga bata Kung sa Logan, inaano? Kagabi ko pa sila ipinaalam. Umuo naman sila, tapos bigla-bigla. Mamamasyal sila nang di tayo sinasabihan. Sa susunod na nga lang. Next week, pwede. Kung gusto mo, samahan ko pa kayo. Ay, O ano na naman? wala. Huwag mong sabihin galit ka na naman dahil doon. Gusto lang namang ipasyal nila papa ang mga anak natin eh. Hindi ko naman minamasama yun. Kaso nga lang, parang napapansin ko na inilalayo na naman nila yung mga bata sa atin eh. Alam mo, Jason, gumagawa ka lang ng sarili mong issue. Gawa-gawa lang ba talaga yung sinasabi ko? Hindi mo ba napapansin na parang may binabalak na naman ang mga magulang mo? Bakit pa ginagawa mong kontrabida mga magulang ko? Wala na kasi ibang ginawa kundi alagaan at mahalin yung mga anak natin ah. Bakit sa'yo parang sila yung masama? Dapat nga magpasalamat ka kasi may nag-aalaga sa kanila habang nasa trabaho tayo. Malaki naman ang pasasalamat ko sa ginagawa. Gandang swak sa budget on Shopee Beauty. Sure! When you check out new and exclusive products. Whale! That is whale! My favorite Wow! araw-araw. Gawa nila. Ang ayoko lang, yung parang inaagawan nila tayo ng responsibilidad. Alam mo, sobrang sensitive mo. Lahat na lang sa'yo may ibang dating. Yung mga tao na nga nagmamalasakit, hindi mo man lang ma-appreciate yung No. effort nila. Ayoko lang naman kasing maulit-ulit yung ginawa nila sa pahanay natin noon. Papa Dudut, alam ko naman na mahal ni Camille ang mga magulang niya. Pero minsan ay pilit siyang nagbubulag-bulagan sa mga hindi magagandang bagay na ginagawa nila. Nang araw na yon ay pinapili ko si Camille kung sino ba ang mas pipiliin niya. Ako o ang mga magulang niya. Sa kasamaang palad ay mas pinili ni Camille ang mga magulang niya kesa sa akin, Papa Dudut. Masakit para sa akin na hindi ako kayang ipaglaban ng asawa ko. Mas kinukonsinti pa niya ang mga ginagawang pangbabastos sa akin ng mga magulang niya. Matagal na panahon kong tiniis ang hindi magagandang bagay na ginagawa sa akin ng kanilang pamilya. Hanggang sa dumating sa puntong hindi ko na kinaya ang mga nangyayari, Papa Dudut. Umalis
ako ulit sa pamamahay nila Camille, pero sa pagkakataong yon ay hindi na ako sinundan ng asawa ko. Sinubukan kong ipaglaban ang mga anak ko pero hindi ko sila nakuha. Nasa batas daw kasi na sa nanay mapupunta ang pangangalaga ng mga bata lalo na kung minor de edad pa lamang sila. Sobrang nalugmok ako noon nang mawala sa akin ang asawa at mga anak ko. Wala naman. Hinintay kita kasi gusto ko lang makipagkilala sa'yo. Ako pala si Ed. Ah, Jason, pre. Naalala na kita. Kayo yung nagbigay ng malaking tip, di ba? Oo, kami nga yun. Salamat pala sa tip. Malaking tulong yun sa akin. Wala yun. Sige, mauna na ako. Sandali lang. Gusto pa sana kitang makilala kung okay lang sa'yo. Pero kung nagmamadali ka, okay lang din. Hindi naman ako nagmamadali. Pero bakit naman gusto mo ako makilala? Kahit mo ako, no? Parang masaya ka kasing kasama eh. Gusto ko lang makipagkaibigan sana. Ah, ganun ba? Okay lang naman. Taga-saan ka ba? Opo sa mga isda. Nangungupahan ako dito. Malapit lang. Hindi ka taga rito? Hindi. Pero sa tagal kong nagtatrabaho dito sa Pampanga, Wow, parang taga rito na rin ako. good job. Ano bang trabaho mo kung okay lang tanungin? Huwag mo nang tanungin. Sabihin na lang Papa. natin na kaya ako piniling mag-stay dito Papa. kasi komportable na ako sa trabaho ko. Mayaman ka siguro, no? Yeah. Kaya ayaw mong sabihin. Hindi naman. Sakto lang naman yung sinasahod ko. Ikaw, may sarili ka na bang pamilya? Ako? Meron. Dati. Pero ngayon, di ko na sila kasama eh. Tingnan mo na. Bakit naman? Mahabang kwento. Basta, ayaw sa akin ng mga magulang ng asawa ko. Parang pelikula pala kwento ng buhay mo. Bakit di mo sila ipinaglaban? Yung pamilya ko, pinaglaban ko naman sila. Ilang taon kong nilunok lahat ng pang-iinsulto at mababang trato nila sa akin. Hindi pa ko matatawag yun ay pinaglaban. Ayoko namang manghimasok sa buhay mo at ng pamilya. Pagtanto na nagsimula ang pagkagusto ni Ed sa akin nung araw na nakipagkilala siya, Papa Dudut. Matagal na pala niya akong gusto pero noon lang siya nagkaroon ng tapang para magtapat. Hindi naglaon sa tagal ng pagsasama naming dalawa ni Ed ay unti-unti ko rin siyang natutunang mahalin. Hindi ko alam kung papaano nangyari yon, basta ang alam ko lang ay malaki nang naging parte ni Ed sa buhay ko. Ipinaramdam niya sa akin kung paano ang umibig at ibigin ng walang kapalit. Pumasok kaming dalawa sa isang relasyon, Papa Dudut, at hanggang ngayon ay magkasama pa rin kami. Nakakalungkot lang na wala na akong balita kina Camille at sa mga bata. Sa katunayan ay gusto sana ni Ed na kontakin ko sila para sana sa sustento pero ayaw na talaga akong makita ni Camille. Umasa na lamang ako na balang araw ay muli kong makita ang mga anak ko at panalangin ko na sana'y hindi nila ako makalimutan bilang ama nila. Yun po ang aking kwento, Papa Dudut, at maraming salamat sa oras na inilagay ninyo sa pagbasa at pagtampok sa kwento ng aking buhay at pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Ang inyong Barangay Forever, Jason. Nagustuhan ang iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gm. Digital Philippines Online now. Download today and get started. May in-orderan ko si Logo ng damit mo. Barangay Love Stories. In-orderan ko. Nakita ko ito. Sa bawat pamilya ay may isang miyembro na palaging handang magsakripisyo para sa lahat. Isusuko ang sariling pangarap at kaligayahan para sa pangangailangan ng mga mahal niya sa buhay. Ikaw, kapuso, ano ang handa mong isuko para sa pamilya mo? Paris. Dear Papa Dudut, Ay, 550. isang mapagpalang araw sa inyo at sa mga kabarangay na nakikinig ngayon. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Vina.
34 years old at nakatira dito sa Dumaguete. Sa totoo lang ay hindi madali para sa akin ang gawin ang sulat na ito at magbahagi ng aking kwento sa inyong programang Barangay Love Stories. Pero naglakas loob ako na gawin ko ito at sana ay mapili ninyo ang sulat ko. Umaasa rin po ako na makapag-iwan ito ng aral at inspirasyon sa mga nakikinig ngayon. Papadudod, hindi gaanong nakagagaan ang buhay namin noon dito sa Dumaguete. Ulila na kami sa tatay at si nanay naman ay nagtatrabaho sa isang maliit na parlor. 5 kaming magkakapatid at ako ang pangalawa sa panganay. Pareho kaming nagtatrabaho habang nag-aaral ni Ate Delia noon sa college. Kaya lang nasa 3rd year college siya at 2nd year naman ako nang mabuntis siya ng boyfriend niya. Ang masama doon ay hindi siya pinanagutan ng lalaki at hindi na nagpakita pa sa kanya. Nang dahil doon ay huminto siya ng pag-aaral hanggang sa makapanganak siya. Pangarap ko talagang makapagtapos ng pag-aaral ko, Papa Dudut. Gusto ko maging isang teacher pero naging sakit ng baby na sinilang ni Ate Delia. Naging magastos Ayan. ang mga gamutan kaya napilitan ko akong huminto sa pag-aaral para magtrabaho na lamang sa lugar namin. 3 taon ang lumipas, nagdesisyon ako na tanggapin ang inaalok na trabaho ng dating kaklase ko na nakatira sa Bacolod, Papa Dudut. Good morning, Ate Delia. Good morning, Dina. Mabuti gising ka na, medyo tanghali na rin eh. Oo nga, tinanghali na ako. Hindi ko na malaya na mataas na palang sikat ng araw. Napuyat kasi ako sa kakaayos ng mga gamit na dadalhin ko. Alam ko, kaya nga hindi na rin muna kita ginising. Maupo ka na dyan, ipagtitimpla na kita ng kape mo. Kumuha ka na lang ng pandesal dyan, lagyan mo ng palaman. Sige, ate. Nasaan pala si nanay? Lumabas para mamalengke. Eh, di ba namalengke na siya ng isang araw? Oo, pero gusto niya raw kasi magluto ng paborito mong adobong manok sa gata. Ay, wow! Talaga? Anong meron? Bihira lang magluto si nanay ng adobong manok sa gata, ah. Siguro kasi aalis ka na bukas at mamayang gabi na ang huling beses na magkakasama-sama tayong maghapunan dito sa mesa. Bakit bigla namang lumungkot ang boses mo, te? Sino ba namang hindi malulungkot? Ngayon lang may aalis sa bahay natin para magtrabaho sa malayo. Ate, babalik din naman ako dito sa atin. Pero kailan? Sigurado naman ako na matatagal yan bago ka ulit makauwi dito sa bahay. O, ito na kape mo. Salamat. Ang hirap kasi humanap ng trabaho dito sa atin na medyo malaki ang kita. Puro pagtitinda sa palengke o karinderya ang pwedeng pasukan lalo na. Hindi naman ako tapos ng pag-aaral. Buti na, may inalok ang trabaho yung kaibigan ko na si Clint. Hindi na kailangan ng maraming requirements doon, kaya hindi ako mahihirapan na makapasok. Michael Jordan yung Tapos, natulungan niya. kilala niya pa yung mismo may-ari ng restaurant na pagtatrabahuhan ko. Pero sigurado ka ba na safe dun sa pupuntahan mo? Oo naman! Ano bang magiging trabaho dun? Waitress, ate. May bago kasi bukas na restaurant doon at sakto na naghahanap sila ng mga bagong staff. Saka, kilala mo naman si Kring, diba? Siya nag-recommend sa akin para makapasok ang agad doon. Dati rin siya nakatira dito sa atin at matagal ko na siyang kaibigan. Alam ko rin hindi niya ako ipapahamak. Kaya huwag ka mag-alala sa akin kasi kaya ko rin naman alagaan at protektahan ang sarili ko. Ito kasi yung first time na may aalis dito sa bahay. Kaya hindi ko maiwasan na mag-alala at saka mag-guilty. Bakit ka naman magigilty? Nakalagay dito. Decision ko naman na umalis para magtrabaho sa Bacolod. Ayun na nga eh. Ikaw ang aalis para magtrabaho sa malayo. Ikaw yung gagawa ng sakripisyo na dapat akong gumagawa dahil ako ang panganay. Pero dahil naging tanga ako sa pag-ibig na yan, ikaw na tuloy ang sumasalo ng responsibilidad na yun.
Naging pabigat na lang ako sa inyo. Ate, lahat naman tayo may responsibilidad sa pamilya na to. Nagkataon lang na dumoble ka agad ang sayo kasi nagkaroon ka na ng anak. Pero hindi naman ibig sabihin nun, nagiging pabigat ka na sa bahay na to o sa akin. Dapat kasi hindi na lang ako nagpabuti sa walang yung ex-boyfriend ko. Kung alam ko lang na duwag pala siya, hindi na ako dapat nagtiwala sa kanya. Hayaan mo na yung walang kwentang lalaki na yun. Ang mahalaga, nabigyan mo kami ng mga kapatid natin ng maganda at malambing na pamangkin. Dina, sorry talaga ha. Sorry kasi ikaw na halos ang tumatayong panganay dito sa pamilya natin. Wala kang dapat ipag-sorry kasi choice ko naman to. Basta, ikaw na bahala dito sa bahay. Ay nanay, at sa makukulit natin mga kapatid. Alagaan mo rin mabuti ang anak mo, ate. Oo, ako nang bahala sa kanila. At ikaw, ingatan mo rin palagi ang sarili mo. Ano man ang mangyari dun sa Bacolod, tawagan o i-text mo na lang ako. At sakaling gusto mo nang umuwi, huwag kang magdadalawang isip na gawin yun. Okay? Oo, ate. Huwag ka nang mag-alala. Kayang-kaya kong alagaan ang sarili ko. Papa Dudut, bata pa lamang ako ay pangarap ko na talagang maging isang teacher. Nabuo ang pangarap na yon dahil sa